Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Senator Bato, together with Senator Padilla, had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant armed with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Matapos ang pag-amin na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa humihiling naman daw na mailagay sa kustodiya ng Philippine National Police. Pero nasaan na nga ba siya ngayon? Oo, yung last kami so tumutok ng tatlo patras. Pero ako. National Bureau of Investigation nanindigan na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang nagpasimula ng kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Pero si Aplaska iginiit na walang naging koordinasyon ang NBI sa kanila. Ako po ang nagpaputok ng isang warning shot. Sila po ay nagpaputok papunta sa amin. So nagkaroon na po ng palitan ng putok. Humundang muli sa brownout, Luzon at Visayas grid, isa sa ilalim ulit sa red alert simula mamayang hapon. At mga bagong koronang reyna ng Miss Universe Philippines sama-samang rumampa sa Maynila. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Ang uting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Dagsana ang mga paluwa sa kani-kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Para hindi na raw madamay ang mga kasamahan, kaya umano biglang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagpahaging pa umano ang senador na nais niyang magpasailalim sa kustodiya ng PNP. Magbabalita si Mayan Los Baños. Wala na sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano isang araw matapos ang gulo sa Senado. Senator Bato, together with Senator Padilla, had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant armed with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Sa mensahe raw ng misis ni Bato, humingi siya ng tawad sa gulo. Ginamit daw ng asawa ang oportunidad para umalis na lang ng Senado. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Giit naman ni Cayetano hindi pugante sa batas si Bato dahil wala namang naihaing warrant of arrest laban sa kanya. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pag tamay nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Wala pa rin namang record ang Bureau of Immigration na kalabas na ng bansa si De La Rosa. Ayon naman kay Senate Sergeant Arms Mau Aplaska, nakausap ni PNP Chief Melencio Nartates Jr. si De La Rosa. Humihiling umano itong maisailalim siya sa kustodiya ng PNP. Si Senator Bato po, magbiro, di ba kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. General, paano pagkakasabi niya? Paano yung pagkakadeliver niya nung inalok Hindi niya? ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpakustody sa PNP.
Kasunod niya, naghain ng manifestation sa Korte Suprema si De La Rosa para madaliin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa manifestation ng kampo ng senador, ipinaalam nila ang nangyaring gulo sa Senado kaya kailangan daw na maprotektahan ng senador. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, dapat ay nagpaalam si De La Rosa sa pag-alis nito dahil kahit si SP Cayetano ay wala raw kaalam-alam. Kasabay nito, itinanggi ni Tulfo na may nag-message sa kanila tungkol sa mangyayaring gulo kaya umalis na sila sa Senate premises. Yung mga nababasa nga ako na kesyo alam namin anong mangyayari. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus. Ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? Sagot ni Senadora Risa Hontiveros, tapos na ang sesyon kaya umuwi na sila at siya ay bumiyahe pa probinsya. Hirit ng minority senators, imbestigahan ang gulo at akuin ng mayorya ang nangyari. Ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang how can we regain our integrity, my God. Ayun ang pinaka-currency ng institusyon tulad ng Senado. But we just have to face it. That is our painful but necessary task right now. And primarily responsible ang leadership manguna dyan. Kapatid para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Itinanggi ng NBI na sila ang naunang nagpaputok ng baril sa Senado noong Lunes ng gabi. Ang itinuturo nilang unang kumalabit sa gatilyo ay si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaya napilitan daw silang gumanti bilang self-defense. Balikan natin sa pagbabalita ni Gio Robles. Kasama natin yung mga ahente ng NBI. Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang putok. May usok ko. Tago kayo sa Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin. Napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok. Oo, yung last kami so pumutok ng tatlo pa atras. Problem ako. Saan kayo sir, di ba? Sa Automedic Kanta, sa kantin. Oo, dito sila lumabas sa kayan.
pintuan ng kay Yarda. Ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado. Siya nang una, nakamahaba siya, Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito. Wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. Kung kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Vic Veloso raw ang nag-utos nito. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon. Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. Kapatid, para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Kaugnay niyan, iginiit ni Acting Senate Sergeant at Arms Amao Aplaska na imposibleng scripted o palabas lang ang nangyaring pamamaril sa Senado. Paglilinaw ni Aplaska, walang nakipag-coordinate sa kanila mula sa NBI. Dumating na lang daw ang kanilang mga agent sa Senado kaya nagkaroon ng gulo. Ang pinagtataka pa raw ni Aplaska, may number naman siya kay NBI Director Melvin Matibag. Kaya dapat daw tumawag muna ito sa kanya bago umano papuntahin ang kanyang mga ahente sa Senate building. Aminado naman si Aplaska na siya ang unang nagpaputok ng warning shot. Pero ginawa lang daw niya ito nang makitang nagkasana ng tactical position ang umano'y NBI agents. Ang protocol po namin, kung may makita po kaming danger, i-challenge po namin sila kung sino po sila, yung identity nila. Pangalawa, kung may nakita kami na may baril sila o may danger na posibleng mga gagawin sila sa amin, we will order them to lower o stand down yung kanilang baril. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ayon din kay Aplaska na ibigay na sa mga investigador ang CCTV footages sa Senado nang mangyari ang pamamaril. Sa ngayon, back to normal at naiiba na raw ang threat level sa loob ng Senate building. Kapag-set up na rin daw sila ng panibagong security protocols na ipatutupad sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Nang matanong naman tungkol sa pasikretong pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa, iginiit ni Aplaska na wala siyang alam sa posibleng planong pagtakas ng senador mula sa Senate premises. Ako po, regularly, binibisita ko po everyday si Senator de la Rosa dun sa kanyang opisina para po siya kumustahin being part of my job as the Sergeant at Arms. May mga napapag-usapan naman kami bilang magkaklase pero hindi ko po alam yung kanilang intention na umalis dito sa Senado. Samantala, pagkatapos umalis sa protective custody ng Senado, naghain ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ng manifestation sa Korte Suprema para madaliin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Pag-usapan natin yan kasama si Attorney Jimmy Bondoc, Legal Counsel ni Senator Bato. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Bondoc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at walang anuman.
Attorney, marami po ang naghahanap ngayon kay Senator Bato. Kailan kayo huling nag-usap at nasaan na po siya ngayon? Noong lagpas pong hating gabi, noong matapos yung barilan, magkasama po kami ni Senator Bato sa kanyang opisina. At sa katunayan, naghawak pa po kami ng kamay at nagdasal pa kami ng Come Holy Spirit. At ang huli po naming usapan kasi, tinanong ko siya, may balak po ba kayong umuwi? At ang sabi niya, hindi ko pwedeng, hindi ko siguro iiwanan muna itong mga senador. So that was around midnight, maybe 1 a.m. Hindi ko po alam dahil puyat na kami noon. Pero take note po, ang ginagamit niyang salita noon ay kung uuwi siya o hindi. Dahil hindi naman po siya maaring tumakas, dahil hindi naman po siya under any kind of arrest sa Senado. Ayun nga po. So, noong mga oras na sabi niyo nga around 1 a.m., Attorney Jimmy, na wala pa, hindi pa napapagdesisyonan kung mas makakabuting umalis na siya sa Senate complex, or it's something na while you're there as legal counsel, yung inyong team, ay ito po ba na kasama din sa mga naging konsiderasyon na posible yung possibility na umuwi siya or umalis siya sa Senate premises? Ang amin pong madalas na pinag-uusapan lagi ay ang mga legal strategies na aming gagawin para sa kanya. At dahil po dun sa nangyari na putukan, minabuti namin na maghain ng urgent manifestation sa Supreme Court. Dahil ang Supreme Court din naman po ang nagsabi na without prejudice to subsequent interim reliefs. No? So kumbaga, may posibilidad daw na i-grant pa rin, kumbaga in layman's terms, yung TRO na aming hinihiling. So minabuti namin na hilingin ang TRO muli dahil po sa supervening event of the Senate attack. No? Pero with regard po dun sa kanyang ginawa na pag-uwi, yun po ay wala po kami kaalaman dun. And I think ginawa niya yan on his own accord dahil ayaw niya na talagang meron pang masaktan sa amin o sa Senado. So magmula po noon, wala man lang even a phone call, coordination with him, or at least man lang kumustahin. Siguro at this point, talagang wala pong makakapagsabi, or kahit mayroong may alam kung nasaan siya, wala namang magsasabi kung nasaan siya. But yung nakausap man lang, at nakamusta niyo po kung kumusta man siya, kung nasaan man siya. Kung kumusta na siya, kung nasaan man siya. Opo. We all know that Senator Bato is a policeman, no? He is a very smart and experienced uniformed personnel, no? And alam din po natin na alam niya na kahit wala siyang maling ginagawa, and that is our legal contention, Ma'am Cheryl. That is my legal and personal contention. Wala po siyang maling ginagawa. Pero dahil alam po natin na may mga iba pong rogue elements ang ating ang miyembro ng gobyerno, hindi naman po perpekto yan, no? Alam natin na may posibilidad na illegally baka siya dakipin o baka po i-track ang kanyang ang aming mga phone calls and ganyan. Minabuti niya po sigurado na wag na lang po magkaroon ng contact sa amin dahil alam naman natin that there is always that possibility. Nabanggit po ni Senate Sergeant at Arms Maua Plasca na hiniling ni Senator Bato na maisailalim sa kustodiya ng PNP. I think, ng PNP. Bakit po niya ito nasabi? Biro lang ba ito or it was something na nag-float din nung kayo'y magkakasama? Hindi po yan nag-float sa aming mga usapan, but I do not want to speculate on his kung joke yan o seryoso. Pero what I know is that the PNP has already acknowledged na wala silang dahilan upang arestuhin si Senator Bato.
dahil wala namang local warrant na issued sa kanya. So this is an expression of the sentiment of the police, of the PNP, and of their legal stand na wala silang karapatan or duty o pagnanais na arestuhin si Bato. Kaya po siguro na bring up yung baka biro na yan na magpa-protective custody sa PNP. You think as a legal counsel, part of the legal team, ay sumasang-ayon po ba kayo sa ganoong move kung sakali man na seryoso si Senator Bato? The security aspect of his well-being right now is up to him. We are here for his legal well-being. So ang pinag-uusapan namin more or pinagtutuunan ng pansin ay yung aming dasal sa Supreme Court na sana po ay mapagbigyan, which is to issue a TRO and to finally, we hope, to come up with an interpretation of the difficult questions of law that have been propounded by yung mga magkakalaban na mga legal luminaries. Sa isang banda, may mga nagsasabi na yung ICC arrest warrant ay supisyente na para arestuin si Bato. Pero kami po ay strongly nag-o-object po dyan sa opinion na yan. Dahil marami, sa opinion ko nga, mas marami po ang naniniwala ng mga legal luminary na hindi po tama yan. Dahil po sa lahat po ng bansa, miyembro man o hindi ng Rome Statute, no, ng International Criminal Court, lahat po sila, kapag merong ICC warrant, pinadadaan po sa kanilang mga lokal na korte. Lahat po, without exception. Tayo lang po natatanging bansa ngayon na pinipilit ng ibang mga legal luminary na pwede daw yung parang isurrender na lang na hindi na dadaan sa korte. Para sa amin po, mali po yun, hindi po yun mabuti para sa kasarinlan ng ating bayan. Wala pong whole departure order, Attorney Jimmy, Wala. laban kay Senator Bato. Totoo ba yung Wala. usapan, okay, may marami na namang haka-hakat usap-usapan, na posibleng pumunta siya sa bansa kung saan pwede siyang mag-request ng asylum? Again, lahat po yan, Ma'am Cheryl, ay mga speculation lamang at dahil wala na po kaming contact kay Senator Bato, ayoko na pong makipaghulaan kahit kanino man. Pero para sa akin, if he does that, again, he is well within his rights to do that. Dahil ano po ba ang punto ng asylum, di ba? Ang punto po ng asylum ay ang humingi ng refuge sa ibang jurisdiction dahil alam nila na sa kanilang bansa ay they are threatened by either political persecution or other harms, no? So wala pong masama kung gawin yon ni Senator Bato. Pero kung gagawin niya yon is a different matter dahil hindi ko po alam. Pero yun po ba sa sitwasyon ngayon ng inyong kliyente, nakikita niyo po itong banta sa kay Senator Bato? Opo. Hindi lang po nakikita at hindi lang po kutob. Meron naman pong strong evidence. Pag samasamahin po natin yung nangyari sa Senado, yung barilan, at yung mga nakaraang araw na sinubukan siyang habulin, arestuhin without a legal warrant, at isama na rin po natin ang ibang public pronouncements ng iba pong mga himpilan ng gobyerno na sinasabi nila na ang ICC warrant ay mas malakas pa kaysa sa local court. These are public pronouncements, Ma'am Sherry. At pag pinagsama-sama po ang lahat niyan, ay yan po ay nagbubuo ng ebidensya na meron po talagang banta sa seguridad ni Senator Bato. As a matter of fact, one of the legal remedies that we are considering taking is to file a petition for a writ of amparo. Dahil ang writ of amparo po is available to anyone na merong threat of enforced disappearance. Dahil alam po natin na meron pong maliit pero posible na threat na bigla na lang pong dakipin si General Bato katulad po ng ginawa kay former President Duterte. So dahil po nakikita nyo, sabi nyo nga ay kitang-kita yung panganib, na yung threat ng persecution,
ay bilang kanyang abogado, bahagi ng kanyang legal team, pinayuhan or papayuhan niyo ba siya na ikonsidera ang asylum? Hindi po payo, kundi pag-uusap ang kailangan namin gawin kung magkaroon po kami ng pagkakataon. Dahil sa isang banda, if he were an ordinary client, parang maganda pong option talaga yung asylum, ano? But Senator Bato is not an ordinary client, no? He is very capable, as he has proven for the last 6 months of remaining safe despite threat, no? I'm not saying safe na safe siya. I'm just saying he is safe because he is capable. Dahil po isa siyang experienced policeman. So we really have to discuss. Hindi po ako magpapayo, kundi mag-uusap kami kung anong best alternative. Hingin ko na rin po yung inyong opinion sa mga nagsasabi na scripted ang nangyaring putukan noong Miyerkules ng gabi. Diyan po ako medyo may personal na talagang objection, very strong objection. Kasi po napakadali po magsalita kung kayo po ay hindi naroroon. Pero ako po ay personal na nandun. Wala na po itong kinalaman kay Senator Bato. I am speaking for myself. Nandun po kami sa opisina ni Senator Alan Cayetano, Senate President, at nandun po ang napakadaming senador. At nung nagkaroon po ng putukan, isa pa nga ako sa mga unang nagsabi na baril po yan, hindi po yan paputok. Kasi akala po ng iba paputok. Sabi ko, tumingin na tayo sa TV at pagtingin namin sa TV, nakita na namin na nagkakabarilan na nga. At kung nakita nyo lang po yung muka ng mga inaakusahan nila na nag-stage, katulad po ni Senator Alan at kung sino-sino pa, kayo na rin po magsasabi na hindi po scripted ito dahil yung gulat po sa kanilang muka at yung napaka-tapang po na attitude na pinakita ni Senator Alan na parang he composed himself to find a plan kung paano po ipalalaman sa taong bayan na safe kami. Wala po kahit anong scripted na makikita kayo sa kanyang muka. Personal ko po yung nakita. Attorney, ano rin ang inyong masasabi doon sa panawagan ng ilang senador na imbestigahan itong, ayaw nyo nga pong gamitin, yung iba kasi ginagamit yung word na pagtakas, pero yung pag-alis niya ni Senator Bato mula sa Senado? I think they are within their right to investigate. But the question is, whenever there is an investigation, there should be a violation of law or maybe violation of protocol. Kung sila po ay mag-i-investigate because of violation of law, then I will question what law. Wala naman po siyang evasion of warrant dahil wala namang warrant. Pero if it is just an investigation for them to study their internal protocol, then karapatan nila yon. Baka gusto nilang tinan kung bakit walang logbook, etc. Pero kung violation po of law, wala po. Wala pong evasion, wala nga pong violation. Yung kanyang pag-alis, ay bakit wala man lang coordination? Sabihin na natin na para hindi na lang kumalat, kung hindi man siya nakipag-coordinate po, wala man lang pasabi sa Sergeant at Arms. But at least man lang kay Senate President Cayetano, maging siya at around 11 a.m., kinailangan pa niyang i-double check or i-kumpirma na wala na pala siya talaga sa Senate premises. Si Senator Bato po ay napakabuting tao. He is very selfless. At sa lahat po ng correspondence na binigay niya at ng kanyang asawa, ang common theme ay ayaw na niyang madamay ang ibang tao. Ayaw niya nang madamay ang pamilya niya, at ang Senado at ang institusyon, bukod sa mga senador. Kapag po siya ay nag-coordinate pa sa amin o kaila Senator Alan, hindi po ba may pagkakataon pa na madamay pa sila, questionin pa ang kanilang mga motibo? So inako na lang po, siguro, ito po ay akin lang pong haka-haka, inako na lang po ni Senator Bato ang lahat, kung sisisihin man siya at kung tatawagin man yan pagtakas, or kung obstruction of justice, or kung ano pa man,
inako na lang po niyang lahat. Sa buong ano na po ito, sequence of events, mula po dun sa pagpasok niya sa Senado at hanggang sa kanyang pag-alis, ito po ay sinarili ni Senator Bato para wala na pong madamay. Balikan ko po yung manifestation na isinumitin ninyo sa Korte Suprema. Pakidetalye lamang po ano yung nilalaman nito at tiwala ho ba kayo, Attorney Bondoc, na mapagbibigyan kayo ng Korte Suprema sa inyong hiling? Una sa lahat, bawal na bawal po kasi sa abogado ang publicly na humula kung ano po ang magiging saloobin ng Korte Suprema. Kaya hindi ko po pwedeng hulaan ang kanilang magiging desisyon. Pero ito pong urgent manifestation ito, kumbaga ito po ay in layman's terms para pong follow-up. No? Follow-up po ito. Kung matatandaan ninyo, meron po kami kasing final na kine-question po namin kung pwede bang arestuhin si Bato based on foreign warrant. Kahit na sa amin ay napaka-obvious naman po ng sagot, siyempre po dapat Korte Suprema po ang mas may alam dyan. Tapos, binigyan po ng 72 hours ang respondents, meaning now the government, for their comment. At pag sila po ay nagbigay ng comment, binibigyan din po kami sa side ni Senator Bato ng 72 hours din para mag-comment. Okay? Pero po, kahit po sa ang stage na yon, pwede pa rin kaming humingi ng interim relief tulad ng TRO kung meron pong bagong sitwasyon na mangyayari. At ito na po yung bagong sitwasyon na yon, yung barilan sa Senado. Kaya po kami nag-file ng urgent manifestation. Sakaling hindi ito mapagbigyan at maubos na yung lahat ng legal remedies dito sa Pilipinas, Attorney Jimmy, handa ba si Senator Bato na sumuko? Again, Ma'am Cheryl, hindi ko po alam ang lahat ng nasa loob ng puso ni Senator Bato. Pero it is our contention na hindi po maaari talagang maaaring hindi mapagbigyan yung TRO. Pero hindi po maaaring sabihin ni naman na ang ICC warrant ay basta na lamang mai-enforce dito sa Pilipinas. It is almost a legal impossibility in my mind, no? Pero I hope tama kami for the sake of our nation. Dahil kung sakali po the decision is contrary to that, ano na po ang mangyayari sa ating batas? Ibig sabihin po, sa susunod, kahit anong foreign warrant, pwede na pong hindi idaan ng mga pulis, ng executive branch sa korte. At magiging political na lang po ang lahat ng pagsuko natin sa ating mga kababayan sa ibang bayan. That is already the worst case scenario which we earnestly are trying to prevent. Sana po wag yan mangyari sa ating bayan. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Jimmy Bondoc, ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Magandang tanghali po. Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dapat din umanong imbestigahan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa pagpapaputok sa NBI agents na wala naman sa Senate building. Sa puntong ito, magkakasama natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatakilik sa inyong programa, isang magandang tanghali. Salamat po. Director Matibag, bakit itinuturing nyo na ang person of interest si Senator Robin Padilla? Kumpirmado na bang kasama siya ni Senator Bato? Well, hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Okay. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin nyong imbestigahan or tanungin
kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Well, unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado. At sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. Sabi Senator Bato, kailangan pumunta sa Korte Suprema, kailangan pumunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami at na kami ay nagbigay sa iyo ng protective custody order. Kasama po ba, para po doon, since a lawyer din po kayo, Attorney Matibag, pag sinabing protective custody, kasi yung sinasabi po ay hindi naman kailangan ng coordination or kailangan magpaalam anytime he can leave the premises of ng Senate. Dahil kasama ba yun dapat sa responsibilidad pag sinabing protective custody na every move, every galaw ng pinoprotektahan nila ay dapat alam nila, nababantayan nila, na monitor? Well, unang-una po kasi, wala naman kasing ang basehan sa batas, sa legal, yung protective custody resolution po nila. Pero yun po yung nagbigay daan sa amin sa NBI na hindi na namin siya hulihin noong Lunes dahil sinabi nga po nila na he will be under protective custody. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Kaya yung pong ligasyon na uhulihin namin siya nung nakaraang araw, hindi po totoo yun because lalaki po tayo kausap, we honor it, hindi po tayo papasok sa Senado. So iba po yung definition nila ng protective custody? Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Oh. Pero sa totoo, sa tamang legal na term, ang protective custody ay wala nga po kasi sa kanila nang galing yan. Pero dun sa paliwanag po at pag-iisip, ganun po. Ang pinakamalapit po nating halimbawa niyan, under the rules of court, yung release under own recognizance na tinatawag. Yung recognizance, meron pong isang tao o isang institusyon o isa sa community, kilalang tao, na yung pong akusado, i-release sa kanya ng walang piyansa, walang bail, hindi kukulong. Pero itong tao na to, isa yung responsable pag kailangan ng korte. At siya yung mga anglaga po, siya yung sasagot. Parang po sa term ng pagkakautang, guarantor ka eh. You guarantee na pag kailangan dapat lalabas. Ganun po yung paliwanag ko po dyan. At ngayon, Director Matibag, ngayong wala na siya sa Senate protective custody, ibig sabihin po ba pwede na siyang arestuhin anytime, lalo't may valid ICC arrest warrant? O hihintayin pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Well, sa legal practice po, and I know that this is what DOJ is doing in courtesy to the Supreme Court, hindi po kikilo siguro hanggat walang malinaw na pahayag po ang ating Korte Suprema. Kahit na po hindi nag-issue ng TRO, pero mapansin po natin sa timeline na binigay, 72 hours, nangangahulugan po ng Korte Suprema ay alam nila po na kailangan mag-issue kagad ng mabilisan na resolution at minamabuti po ng Department of Justice, ng mga legal practitioner, na mas igalang at intayin po ang magiging pronouncement po ng ating Korte Suprema. So kung paninindigan po talaga ng ating pamahalaan na hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema at ngayon ay wala pa, so pwedeng gumalaw si Senator Bato ngayon ng normal. Hindi kailangang magtago, hindi kailangang tumakbo, or pwede siyang normal na kung gusto man niya mag-mall or umuwi ng kanyang bahay nang walang pangamba, na hindi siya nangangamba na dadamputin na lang siya anytime. Well, tama po yun, pero mas maigi nga kung gano'n dahil at least monitor po ng mga law enforcement kung nasaan lamang siya. Kasi nakita na po natin nung nabalita na may warrant, at totoo namang may warrant na pa noong November, 6 na buwan po siyang nawala at nagtago talaga. At bigla na lang sumulpot. Ano po? Ngayon, hinahanap si Senator Bato. May impormasyon na ho ba, may lead ba tayo kung saan siya posibleng naroon? Well, hindi pa po yan yung ating tinitingnan priority but it will be andyan po sa ating ginagawa na tuloy-tuloy naman na monitoring. Kasi nga po, ang ano natin yan, ang ating tinitingnan ay yung kaso pa rin po sa Korte Suprema. Na alam naman natin, sa tingin natin,
mabilis din po mapapagdesisyonan. Kaya po, yung period ng pag-file ng mga pleadings na kailangan ay mabilis po. Naglaho po si Senator Bato pagkatapos ng putukan sa Senado. May update na ho ba sa investigasyon na sa haka-hakang scripted ang gulo? Well, doon po sa anggulo ng scripted, hindi po siguro ako yung magsasabi niyan. Although I've already made a pronouncement na yan ang sentimiento rin ng aming mga ahente sa NBI. Sa amin pong banda, kami po ay nakikiisa sa investigasyon. Katunayan, sa Lunes po, ang team po ng CIDG ng Philippine National Police ay magtutungo po sa aming tanggapan upang doon po ay magkaroon po ng pagtatanong at pag-iimbestiga doon po sa mga ahenteng nandoon po sa GSIS nung nangyari po yung putukan dyan po sa GSIS. Hiniling po ninyo na maimbestigahan si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Ano yung mga issue na gusto nyong maliwanagan? Malinawan? Wala po hining pero kasama po dapat siya sa investigasyon kasi ang punot dulo po ng putukan yung pagpaputok niya eh. Oo nga. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala po mangyayaring ganon. Kasi nagpaputok, tapos ang nangyari pa, nung nandoon siya, nagpaputok siya. Eh siya na nga po mismo nagsasabing nagpakilalang NBI. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Eh siya po yung magpapababa ng baril, tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Kaya po Sergeant at Arms siya ng Senado. Ang kanya pong primary function is to protect yung pong safety ng mga senador at saka po yung peace and order within the premises po ng Senado. Kaya napansin ko po nito mga nakarang interview niya, iginigiit niya na sa side na ng Senado yun. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area, the bridge connecting to GSIS. At yung pong nag-iisang ahente ng NBI kasama isang blue guard, nakaupo po sa side ng GSIS. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. Kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Eh, overpower nyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Kasi po, sa PNP manual po ng rules of engagement, magwa-warning shot ka lang kung threaten ka na and yung superior yung pwersa nung kaharap mo. In this instance, baliktad po eh. At saka hindi nga po sa law enforcement, so wala siyang right na magpuputok ng warning shot. Puntahan ko po yung coordination. Sinasabi niya po na it's so, I think yung nakita ko ay irresponsable sa inyong side na at least man lang ay nakipag-coordinate or pinaalam man lang na kayo pala yung nasa other side of the building. Well, ganito po yun. Hindi po ako dapat mag-coordinate sa kanya. Unang-una, hindi naman po kami papasok sa Senado eh. Kung papasok po kami sa Senado, gaya nung nangyari nung Lunes, nag-coordinate kami kay General Rene. Pero ang nangyari po rito, kaya kami nandoon dahil meron pong request. May sulat po sa amin si GM Wick Veloso ng GSIS. Kaya nga po may kasamang blue guard doon eh. Dahil po sinisecure yung area. Malinaw naman po yun. Kanina po narinig ko yung interview ni Senator Ping Lacson kay Ted Pailon eh. Ganon din yung i-describe niya. Na nakita niya talaga yung NBI agent may kasamang blue guard. So securing the perimeter. Siya po dapat ang nakipag-coordinate. Una, kanino? Sabi niya may presence sa GSIS. Hindi po ba tama? Dapat tinawagan niya yung general manager ng GSIS. O kaya po, yun pong head ng security ng GSIS, si General Joel Balba, na class 88. Siya po, class 87 eh. Si General Mau. Pero ang original na klase po niya, class 88, kaklase po ni General Bato yan. So yun po yung unang gawa. Pangalawa, paulit-ulit na sinasabi, umaga pa lang, marami na siya nakitang NBI. So ang sinasabi niya, hindi ako nag-coordinate. Kung nakita mo na palang ganun, hindi po the prudent thing to do, tawagan ko nga si Atty. Matibag, bakit maraming NBI dito? Di po ba? So hindi niya po ginawa. Ngayon, ibinabalik niya sa akin na pupunta kami ng Senate nang walang coordination. Teka muna, I have a commitment na hindi kami papasok ng NBI, and that was proven by Senator Ping Lacson na nung nandoon siya, ay sinabi niya, nakausap niya na yung dinaanan na guard na NBI yung kasama. So dapat po yung coordination, siya yung tumawag dahil siya po yung may opportunity to call. Kami po inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal
GSIS being the owner of the entire complex at ang Senado po ay nangungupahan lang, so we have every right to be there. Yun nangyari dyan, Ma'am Cheryl. Okay. Director Matibag, gusto rin po namin humingi ng paglilinaw, nahihiwagaan din ng marami dito sa naarestong NBI volunteer driver kasunod ng putukan sa Senado. Ano po ba yung naging partisipasyon niya sa gulo? Isa ba siya sa nagpaputok ng baril? Bakit siya ang inaresto? At because he is a volunteer, ay nagbigay na po ba kayo ng directives or ikaw po mismo ay nagkaroon naman ng pagkakataon or binisita, chinek siya or maging yung misis niya? Kasi at the end of the day, during that time, parang kasama siya ng NBI or ng team ng NBI. Kahit na sabihin natin na hindi siya ahente at volunteer lamang siya. Cheryl, madali pong paliwanag yan. At Okay. yan naman po consistent na pinapaliwanag ko. Ano po? Siya po kasama nung team na pumunta dyan. Pero siya hindi, nung tiningnan ko po, unang-una kong ginawa, chinek ko yung employment record at agents at confidential agents na inisyo namin, wala po yung pangalan niya doon. Kaya inalam ko po yung team, bakit may presensya nito, ano to, sino tong si Uragon na nahuli. At agad naman pong sinabi sa akin yung pangyayari na yung taong nagpaputok ng baril, naiwan niya yung kanyang tactical bag, yung 511 niya, nandoon po yung may naiwang magazine tsaka mga gamot. Inutusan niya po itong si Uragon na bumalik doon at may mga text messages pa po sa Blue Guard ng GSIS na pakitulungan para ma-retrieve yung naiwan na bag dahil nag-pull out na po yung team ng NBI dahil sa nangyaring gulo. So nung kinukuha niya yung bag, inaresto siya at naaresto po siya hindi po sa Senado kundi sa GSIS premises po. Yun po yung malinaw dyan. So ngayon, ang pagkakaalam ko po, meron siyang handler na agent. Sa amin pong practice sa NBI, I was told na ang mga agent are allowed to have their force multiplier, yung po mga volunteer, tsaka yung assets na tinatawag, pero yung po, kumbaga, sila yung may sagot doon, charge po sila roon, ano po. So kaya po meron kaming agent, meron kaming mga agent na meron po mga kasamang ganyan. At hindi po siya nagpaputok ng baril. Tunayan po, pinarapin po siya ng SOCO, kung nahuli nga siya, at nasampahan na ng kaso sa Pasay sa pagkakaalam ko, hindi po inattach yung result ng parapin test. So either negative yung result doon o kung ano man result, pero most likely negative dahil hindi naman po siya nagpaputok ng baril. So bakit pa rin siya inaresto? Well, dahil dun sa pagkuha po nung bag. At the very least, Ma'am Cheryl, as a lawyer, yung pagkuha ng bag na yun, pwedeng sabihin, tampering with evidence. Yun lang po yung pwedeng kaso niya. Pero all the other cases, medyo malabo na po siguro yun. But just the same, yung pong agent in charge sa kanya, yung handling agent niya, will be the one to responsible, of course, in coordination po with the National Bureau of Investigation. So, as a lawyer, in no time, nakikita nyo na mapapawalang sala naman siya? Palagay ko po, kasi meron pong Memorandum Circular number 20 na nilabas ng DOJ, yung reasonable certainty of conviction. So palagay ko naman po ay mapapawalang sala na po. Director, sa gitna ng salungat na pahayag ng Senado sa nangyari, paano nyo sisiguruhin sa publiko na mananatiling patas ang investigasyon? Well, nag-iimbestiga po ngayon dito, CIDG, ang PLP po natin, and we will coordinate with them. In fact, sabi nga, I will make all the personalities na nandoon and kung ano yung kailangan nila available at pwede po nilang tanungin lahat freely yung aming papatao. Are you gonna do an independent investigation? Or talaga Meron pong you're doing one? Apo. Meron na po kami na nakapag-imbestiga na kami pero it's still ongoing. Meron na kami mga initial findings at I'd just like to tell you, Ma'am Cheryl, na following morning, 8 o'clock po, hindi ko talaga pinauwi yung mga yan, ng team na yan, hanggat hindi na kompleto yung spot report. So I have the copy of the spot report nasa akin pong opisina. And also, like, para kompleto din yung report, lahat ng copies, were you given copies of the CCTV on both buildings na lang siguro, GSIS and Senate, at kompleto naman po lahat? Nagre-request pa lang po kami at sana nga po bigyan kami ng kopya po ng mga CCTV po. Marami pong salamat for making time, NBI Director Melvin Matibag. Susunod, rotational brownouts posibleng ipatupad muli sa Luzon at Visayas ngayong araw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Itinaas muli ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow at red alerts sa Luzon Grid ngayong Biyernes. Ito ay dahil sa manipis na reserbang kuryente. Para sa detalye, magkakausap natin si NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Apo, quick lamang po ito para sa kaalaman ng mga kapatid natin, lalo't papasok po tayo ng weekend, Attorney. Bakit nagkakaroon ng manipis na reserba ng kuryente at ilang araw nang nakakaranas po ng brownout sa Luzon? Aasahan ba na magpapatuloy ito? Sa tanong na bakit po, dalawang bagay ang nakaka-contribute dyan. Unang-una, yung lakas ng gamit dahil dala na rin ng init ng panahon. Pangalawa, sinabayan pa ho, unfortunately, ng pagpalya ng ilang planta, pero yung medyo malaking insidente po noong May 12, nagkaroon tayo ng line interruption. Yan po naman ang sakop ng NGCP. Meron ho tayong malaking linya na pumalya sa bandang Batangas. Pero naayos naman agad po ng NGCP yan. Unfortunately, yung mga power plants po na nakakabit doon sa linyang pumalyang yon, hindi pa ho nakakabalik. And kasama ang palad ho, kaninang umaga, pasado alas 10, may karagdagan pa hong plantang pumalya. Kaya yung red alert ho natin, mukha hong magpapatuloy pa. Hindi lang ho namin masabi ng kung gaano katagal pa kasi pinipilit naman ho ng mga planta na makabalik kaagad. Kung makabalik ho kaagad, hopefully next week, hindi na ho mag-persist o matuloy ang red alert. And also hopefully, dahil mababa ang demand o ang konsumo on the weekend, wala ho kasing pasok ang karamihan ng mga opisina, wala ring alert status bukas. Pero aling mga lugar po yung posibleng maapektuhan para lang din po makapaghanda? Kasi yung mga iba, sinasabi may power interruption ng 3 to 5 in the afternoon. Tapos akala nila, ay wala, hindi natuloy. Pero biglang nagkaroon ng interruption ng 10 p.m. Kumbaga, may delay doon sa advice po kung anong oras magkakaroon ng interruption. Talagang actually good question, Cheryl, Kasi pag ang NGCP ang nag-announce, halimbawa, sabihin namin, for today, red alert tayo, ibig sabihin yan, imminent o magkakaroon talaga ng power interruption between 2 p.m. to 11 p.m. Hindi po ibig sabihin yan, mula alas 2 hanggang alas 11 ng gabi, wala po tayong kuryente. Ibig sabihin lang po niyan, yan yung oras ng kanipisan. Ang NGCP po kasi, wala kaming consumer level customers. Ang customer ho namin, mga distribution utilities. So, between those times po, kumbaga nakarasyon ang kuryente sa lahat ho ng distribution utility at kooperatiba sa Visayas at Luzon. Ngayon, nasa sa kanila na ho kung kailan nila at kung anong lugar at anong oras nila ipapatupad yung interruption base na din dun sa kanilang alokasyon, dun sa natitirang kuryente. Siguro po, Attorney, panghuli na lamang, payo po natin sa publiko at malalaking establishmento para makatulong din sa pag-manage ng power demand. Well, sa mga consumers po, maski maliliit lang ang personal consumption natin in the whole picture, pag sabay-sabay ho tayong masinop ang paggamit ng kuryente, makakatulong ho yan. Yung mga basic tipid tips ho, maganda rin naman ho talagang maging maayos ang paggamit ng kuryente bukod sa makakatulong sa supply situation natin ngayon, baka makabawas rin ho sa budget natin. So the usual po, yung mga bumbila natin kailangan malinis. Kung maalikabok ho yan kasi akala nyo, kulang ang ilaw pero yun pala, marumi lang. So maganda ho, malinis ang bumbilya, malinis ho ang electric fan, malinis kung mag-aircon, malinis ho ang filter. Tapos ho, kung meron ho tayong konting budget, mag-invest ho tayo dun sa mga energy saving na appliances po, yung mga inverter, pati ho yung mga LED lights. So mga basic tipid tips ho, taon-taon naman ho, maski walang power interruption, nagpapaalala ho ang NGCP
dahil po talaga manipis na ho ang pasobra natin sa supply ng kuryente. Kaya nararamdaman ho natin ngayon dahil patuloy rin ho ang pagtaas ng paggamit natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Cynthia Alabanza ng NGCP. Wala mga kapatid, mapapanood na sa Kapatid Network simula sa susunod na linggo ang A-list Korean superstar na si Ji Chang-wook. Bida po siya sa first ever Filipino-Korean collab variety show na Kamusta. Makakasama niya ang top celebrities ng bansa gaya ni Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at RC Munoz with Chef JP Anglo. Sila ang magpapatakbo ng Kamustang restaurant sa posh district ng Gangnam sa Seoul, South Korea. Ang mga putahe lang naman ang mga isi-showcase dito, Pinoy na Pinoy, kagaya ng palabok, sisig, sinigang, gising-gising, inasal, at marami pa pong iba. Kaya abangan niyo po yan sa May 24, 6:45 p.m. sa TV5. Pero ito, happy si Miss Universe Philippines Bea Milian Windorski sa sunod-sunod na media guestings, kabilang ang naging pagbisita niya sa Kapatid Network kamakailan. At ayon nga sa Beauty Queen, naging daan kasi yan para maipalaganap ang kanyang mensahe at bukasiya sa mas malaki pang audience. Na-amaze din siya sa pagiging viral ng kanyang liad post. Makakasama silang rumampa ng bagong koronang Miss Universe Queens sa isang event sa Manila recently. I'm really appreciative of the creativity of Filipino pageant fans. I love when people especially tag me in their own take on my pasarela. It is actually one of the greatest honors of my reign. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.